sumasabit na lang, hindi nagbabayad, itong nandito, ito. Tapos, kesyo meron daw siyang narinig doon sa mga nakaupo sa, sa, sa jeep. Ito. Hindi Ayan, nakaligan, di maganda eh. Kaya ano eh. oh. Brad, lobat ka na. Sobra ka na sa kaka-OT. Baka magalit sa'yo si Marbil yan. Bahala ka. Oh, yang mukha na yan, mga kababayan. Next time, huwag niyong videohan. Dahil lumalala ha, ang impresyon ha, ng krimen sa bansa dahil dyan sa mga ganyang klaseng video. Please, huwag niyo kong gagawin yan. Ang pangit niyan eh. Nasisira yung PNP dyan eh. Diba tingnan nyo naman tong si Sir, palobat na. Lobat ka na, Brad. Sa totoo lang ha, tingnan nyo naman yung mukha na yan. Baliw na ako eh. Babaliwin niyo pa ako. Oh, yun eh, umamin naman pala eh. Baliw na pala siya, babaliwin nyo pa siya. Eh baka OT ka ng OT. Baka OT ka ng OT kaya nababaliw ka na. Oh. Oh, tingnan nyo naman. Tingnan nyo naman yan, mga kababayan. Oh, next time, kung makakita kayo, magkaroon kayo ng ganitong klaseng inkwentro sa mga mahilig mag-OT, nagpapahaba ng oras kasi mahirap ang buhay. Di ba yung sabi ni Marbilo? Yan ang konteksto. Next time, kung sakali, meron kayo makakatabi, meron sumabit sa jeep na ganito ang inaasta. Naku, lalim ng mata mo, Brad. Kung tatay mo lang, babatukan kita. Diba? Oh, tignan nyo naman yan, mga kababayan. Saka, aminado ho siya na baliw na siya, babaliwin nyo pa siya. Diba? Oh. May salita ba kayo dalawa? Gulpi. Kung ako dito, kung ako nandito tapos meron lang ako isa kasama, gulpihin na yan. Di ba? Bigyan na yan. Anong trip yan, Brad? Sumasabit ka na lang, naninindak ka pa. Ay, hindi. Ano pala, kalma lang tayo. Huwag tayo magipagganyan. Kung meron akong kasama dyan, tapos mahiling manggulpi, papagulpi ko. Di ba? Ano ka, lasing ka o bangag? Pero sa tingin ko, hindi yung ganyan yung lasing eh. Kasi pagka lasing, mabagal, teka lang, susuka ko. Walang lasing na ganyan. Yung lasing, hindi makakasabit sa jeep, mahulog ka dyan, Brad. Di ba? Kaya ang suspecha ko dito, overtime yan, OT yan. Ngayon, low bat na, kaya ganyan umasta. Oh. Hindi ba? Ito ang problema mo. Pangaw. Kaibigan. Ha? Oh. Hindi, nagsalita. Tapang oh. Oy, Marbel, yan eh. Imbis na kasi atupagin nyo, yung mga bubabati ko sa administrasyon, yung si dating Pangulo Rodrigo Duterte o mga Duterte, di ba? Yan yung mga atupagin nyo. Kunin nyo, tanungin nyo kung saan niya kinukuha yung gamit niya. Di ba? Kung sinong nagsusupply sa kanya. Kasi, kayo naman mga kababayan, di ba? Ang tagal na ho natin sa Pilipinas. Karakas pa lang ho ng mga bangag, alam na natin. Maya't maya nakakakita ho tayo ng nag-i-speech ng bangag, di ba? O, alam na ho natin. O. Kaya pagka nakita nyo, medyo tagilid dito, kung merong tali, itali nyo na. Kasi baka kung ano pa gawin yan eh. Ako nga, medyo natakot ako dito. Paano kung merong panaksak yan? Paano kung merong armas yan? Diba yung nagsabi na ano bang problema mo? Hindi ko kasi ganun eh. Hindi dapat ganun pagkompronta sa mga ganyan. Baliw na nga, inamin na niya eh. Kasi pagkabaliw yung mga yan, hindi naman nila, doon nga sa video, baka sabihin niya, ano yan eh, palayain pa nga yan kasi aadbit niya. Baliw na ako eh, ano ba? Diba? Sa bagay, kung baliw ka, di mo namang alam na baliw ka eh. Ibig sabihin, hindi siya baliw. Google ito. O, nanggugulo, may pulis. Hindi alam Oh. Natakot yung pasahero. Hindi alam. Natakot oh. Ayan. Salita. Ito. Away yung pasahero. Hindi ka na ipapakilaman. Ayan. Pakita mo. Bangag yan, bangag. Hindi ako nagsasalita. Pakitampon. O, wala na, damputin na yan. Nananakot yan. Nananakot. O, makulit ka ha. O. Ay, pulis ba yun? O, kung sino man pulis yun na hindi naagip ng camera, palakpakan natin. Yan ang kailangan. Police visibility. Wag lahat dalhin dyan sa NAIA. Dapat lagay yan sa mga sa daan para kung yari merong super o merong dito, merong OT dito. Damputin na yan, OT yan. Diba? Ganyan ho dapat. Si PNP Marbil, dapat ho ganyan gawin natin.
Huwag ho natin dalhin lahat sa NAIA o dyan sa Villamor Air Base sa mga pulis. Kasi nung hinuli si Tatay Digong, ang dami pulis dun eh. Mantakan mo, kawawa yung mga pulis eh. Wala naman tayong gagawin. Wala naman gagawin yung mga taga-suporta ni Tatay Digong. Puno ho talaga. Grabe naman, sabi ko, ibang klase talaga itong mga to. Ano ho sila, yung pinag-OT yung mga pulis. Eto na, rekta na ho tayo dito kay ito kasi yung sinasabi natin kahapon. Ito yung sinasabi natin kahapon dito na nakakabahala na ho talaga yung mga nangyayari sa ating bansa pagdating sa ika nga peace and order. Ito, pakinggan nyo ho ito mga kababayan. Gusto ko kayo ho ang mag-react dito. Ilatag nyo ho yung mga punto de vista nyo dyan sa comment section. Sa mga sasabihin sa atin, ikwento sa atin, nitong si Tita Mel. Pakinggan nyo ho natin ang mga sasabihin na itong si Tita Mel. Ito. Nauwi sa pamamaril ang pagsita ng pulisya sa 4 na nagpakilalang sundalo na ilang Naku, sundalo. araw ng sunod sa isang negosyanteng Chinese. Ano na naman? Negosyanteng Chinese. Ang sumusunod, ang bumubuntot, sundalo. Naku, yari tayo dyan. Yan ang problema dyan. Pati ngayon yung mga sundalo, nakakaladkad na. Tandaan ho natin pagdating sa law enforcement, kung di ho tayo nagkakamali sa mga krimen-krimen, sa ano yan, sa mga pulis ho yan. Sa mga pulis yan. Kaya tayo nagtataka, bakit susundan ka ng sundalo? Ano ka, makakaliwa? Chinese businessman, binubuntutan ng mga sundalo. Di ba? Grabe naman yan. Kung mga pulis, okay po eh. Kasi yan, illegal yung ng business ng pulis, ng Chinese na yan. Di ba? Bakit walang cooperation sa mga pulis? Bakit wala silang kasamang pulis? Ano yan, merong bata-batal yung mga ganon. Kaya dapat sundalo nandiyan sa likod. Ang banang huli, baka kidnapin siya. Pero sabi ng mga sundalo, bahagi ito ng kanilang operasyon. Nakatutok si Rafi Tima. Wala nang nagawa ang 3 sundalo kundi sumuko matapos barilin ang gulong ng kanilang sasakyan na magtangkaw mo ng takasan ng mga pulis sa San Simon, Pampanga nitong Martes. Noong una ay sustain lang sana sila dahil sa sumbong na ilang araw na nilang sinusundan ang isang negosyanteng Chinese na taga roon. Patunay ang kuha ng CCTV sa pagsunod ng sasakyan ng mga suspect sa pulang SUV ng negosyante na nangamba noong matulad sa ibang Chinese na kinidnap sa mga nakaraang linggo. Kaputok sir, diretso pa rin yung takbo hanggang maka-lose control sila dahil habol nga sir. Nag-360 ngayon yung Innova. Bumaba naman na po sila doon. So nagtaas sila ng kamay. And sabi, mga radio communication equipment at surveillance camera. Tinanong ko sila, may mission order ba kayo? Meron po, pero hindi namin dala. Nako, meron kayong mission, pero hindi nyo dinala yung mission order. Yan ang problema dyan. Diba? Mission yun eh. Dapat kasama yan lagi. Nasa nasa pataka yan. Laging kasama yan. Dyan nabubutasan. Baka OT din yung mga yan. Baka OT din. May coordination ba kayo? Tanungin nyo na lang po yung CO namin. Yun po ang sagot nila. Giit na mga inaresto. Ayan ho sila Sundalo binubuntutan ng Chinese businessman, anak ng Tokwa. Ano ho ito? Napakadaming question dito sa nangyayari ngayon sa ating bansa. Kaya para doon sa mga... kaya yung natin kanina, yung opening salvo natin. Kung meron kayong kaibigang Chinese businessman, kakilala, sabihin nyo sa kanila, mag-hire ho sila ng maraming security guard dito sa panahon na to. Naku, baka $100 million na naman ho kayo. Di ba? Ganun kalaki ho yung hiningi nila doon sa estudyante, di ba? Yung unang nakidnap. Correct me if I'm wrong, kung mali ako doon sa $100 million, yung unang bayad na hinihingi, yung ransom, ika nga doon sa bata. O ngayon, nakawala yung bata, ibig sabihin, ibinigay ho ba o nakipag-negotiate, ibinaba sa $50 million? Di ho natin alam. Pero ang hinihingi ho nitong mga masasamang elemento na to, makakapagpondo ng malakihang kampanya. Wala ho tayong pinatutungkulan dito kasi panahon ng eleksyon ngayon. All of a sudden, mga businessman yung tinatarget nito mga walang yang to. Hindi ko sinasabi itong mga to, merong mission order yung mga yan.
Sinasabi ko, yung mga kidnapper na kumukuha dito sa mga Chinese businessman, ano ba, coincidence lang, ganon? Mag-i-election, kailangan na malaki ang pondo, tapos magkakaroon na maraming kidnapping ng mga Filipino-Chinese businessman? Para saan? Oh, kahit sino na mga ordinaryong mirons dito sa social media, yun kaagad papasok sa utak eh. Baka pagpondo yan, di ba? Hindi natin alam. Kumbaga yung mga nangyayari na to, base sa kasulukuyang sitwasyon ng ating bansa, kung ano ba yung mga papalapit at kung ano yung mga nangyayari ngayon. Bakit noong mga nakalipas na taon, wala ho tayong nababalitaan ganito? Ngayong malapit na ang kampanya, sunod-sunod. Kukunin nila yung Chinese businessman, gugurgurin pa. Pagkabigay ng ransom. Ganon ho katindi to mga kababayan. Oh. Kaya itigil-tigilan nyo na muna yung mga Duterte para sa mga ano natin ha, yung nabisi ho sila yung pag-aayos ng record siguro doon sa mga kasi EJK victim daw di umano, di ba? Pagbibigay dito sa, di ba, mga kumakalaban kay Tatay Digong, meron na daw silang record eh, kanino galing? Tapos sasabihin ng PNP, hindi daw nila alam kung kanino galing. Kanino ba makukuha yun? Natural sa PNP lang. O, alangan naman makuha yun sa ano? Makuha yun sa DOH. Record nga ng pulis eh. O baka, imposible naman makuha yun sa AFP. Natural, PNP yun. Record ng PNP. Manggagaling sa PNP. Pambihira o. Tuloy. Ito, lihitimo ang kanilang operasyon at pagtiktik sa negosyanteng Chinese. ISAP nga, yun ang sinasabi po nila. ISAP nga kami. ISAP sila. ISAP. So, yun lang. Naku, baka inano to. Anong pangalan nito? Si I'm very New York, di ba? Yung mga ISAP. They are all on board na just a little push. Ayun na push. Ayun, natumba yung mga ISAP. Intelligence ano ho yan ng AFP na Intelligence Army ka nga ng AFP ang ISAP na yan. Yun po yung palaging sinasabi nila. ISAP sila. Isang AFP official na may ranggong major ang dumating naman kalaunan at pinatunayang mga sundalo nga ng AFP ang mga inaresto. Matapos magpresenta ng mission May mission order, walang coordination doon sa mga police, doon sa area. Anak na to ko. Ayusin nyo ho, di ba? Para hindi magkaroon ng ganyang klaseng. Hindi natin sinasabing hindi lehitimo yung operasyon ha. Hindi natin sinasabing ganon. Sinasabi natin magkaroon ng proper coordination. Ganyan ho ang nangyari nung naubos yung ating SAP 44. Walang parang ano lang yan, parang SAP 44. Di ba? Noong magkakaroon na ng operasyon, isinikreto naman ho nila sa AFP. Gusto nila, SAP lang, pulis lang tatrabaho. Pero ang kalaban nila, dapat bata-batalyon ng kailangan. Ipinadala, 44 SAP. Ano nangyari? Natigok ho yung ating mga sundalo. Ganito rin ho nangyari. Kaso ang tatrabaho naman dito, mga taga-ISAP, ngayon, ang naka-enkwentro nila, mga pulis, kasi walang proper coordination. Pero kung yung na yan, yung mga sundalo na yan, ano ba tawagan? Sir, ito mission order namin, basta bubuntutan lang namin to, kami na bahala dito ha. Yung binubuntutan nila, tumawag sa pulis, Chinese businessman din. Binubuntutan kami nitong na to, yun. Yari kayo. Diba? order at gun ban exemption, pinalaya ang mga sundalo. Pero mananatili ayon sa pulisya ang kasong unjust vexation at grave threat laban sa mga sundalo. Hinihingan pa namin ng reaksyon ng ISAF o Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Para sa GMA Integrated News, Rafi. Ayun na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw na talagang meron tayong problema ngayon sa mga nangyayari sa ating bansa, no? Dito ho tayo. Ito yung yung pinaka-aabangan kong gagawa ng reaction video eh. Kasi itong itong reporter na to eh. Ang cute-cute nito eh. Teka lang, tanggalin ko lang dito ito si Romel. Saan ka na ba, Romel? Ayun, si Romel. Yun. Dito sa bahagi ng video natin na to, itong si former Associate Justice Adolfo Ascuna, giniit po niya na merong nalabag doon sa ginawa nila dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Mas maigi ho siguro panoorin na lang natin kasi magaling ho magpaliwanag to eh. Ika nga, malupit ho ito, malupit. Game.
yesterday that the Philippine law enforcers who arrested the former president may have violated this provision in that statute. Very quickly, discuss to our viewers, especially to ordinary Filipinos, try to break down what Article 59 or the arrest proceedings in the custodial state actually say. Alam po natin na yung Rome Statute, nag-withdraw na tayo. Ngunit mayroon pong provision doon na kahit na nag-withdraw ka na, ang state obligado pa rin mag-cooperate sa ICC tungkol sa mga bagay na naumpisa na pag-investigate ng ICC. At ang Pilipinas ay naumpisa na ito bago mag-withdraw. Kaya mayroon tayong tinatawag na residual obligations sa ICC. Isa nito, yung arrest warrant ng ICC dapat tanggapin natin. At ito naman tinanggap ng autoridades natin. At problema lang, mayroong procedure sa Statute of Rome na kung nag-aresto tayo, gawa ng arrest warrant ng ICC, dapat dalhin yung arestado sa isang korte lokal bago i-surrender sa ICC. Ngunit hindi ito nagawa. Kaya sa palagay ko, may kakulangan yung ating pag-surrender dahil diniretso natin surrender si Mr. Duterte, hindi na pinadaan sa isang korte na lokal. Okay. Hindi. Ang sa Justice Ascuna, sabi nitong si Boying Remulla, ano yun, walang sila yung, kumbaga, sila yung tinalaga bilang competent judicial authority, DOJ. Tapos magaling si Boying eh. Diba? Magaling DOJ Secretary versus former Associate Chief Justice. Sino hong papaniwalaan nyo dyan? Sabi ni Boying, walang nalabag. Lahat nasunod doon sa doon sa nangyaring pagdukot kay Tatay Digong. Sabi naman itong si former Associate Justice Ascuna, meron. Sino paniniwalaan nyo? Yung individual na kung saan kitang-kita naman kung yung tali niya sa leeg, sinong humihila o dito sa Siyempre kahit kayo hindi na ho kayo nagtatrabaho sa Supreme Court. Pero nakakabit pa rin yung pangalan nyo doon sa institution na kung saan napakatagal yung pinaglingkuran. Kaya yung mga sinasabi nitong si Associate Chief Justice Adolfo Ascuna, meron talaga hong bigat. Lagi ho siyang ini-interview, kinukuha ng resource person kasi hindi ho niya ibibenta yung kanyang yung utak niya, yung prinsipyo niya, diyan sa politika o kung sa kahit magkano pa mang halaga. Yun ang sigurado. Para po dun sa benefit ng ating mga manonood na hindi masyadong familiar sa Rome Statute, yung Article 59 po sinasabi na dapat yung isang pinapa-aresto ng ICC ay dapat munang isumite sa isang competent judicial authority para matignan kung yung warrant ba ay nag-a-apply sa naturang individual, para matignan din kung yung arresting procedure ba ay dumaan sa tamang proseso, at para ma-check din kung yung mga karapatang pantao ba noong inaaresto ay narespeto. Justice Ascuna, Department of Justice Secretary Boying Remulla argues that all the provisions under the Rome Statute is no longer applicable at this point because there is a debate ongoing here na parang while meron pong residual obligations ang Pilipinas, ang sinasabi po ng kampo ng DOJ is that hanggang 2019 lang po applicable ang Rome Statute sa Pilipinas. Kaya covered nito yung mga naging pagpatay ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. But since it's already 2025 now, they are arguing that this is no longer applicable to the Philippines. Which competent judicial authority should settle this judicial question before us right now? Opo, talagang kailangan ma-decide ito sa pending ito ngayon sa Supreme Court kung kailangan ba dalhin si Mr. Duterte bago i-surrender, dalhin sa isang korte lokal. Ayon kay Secretary Remulla, yung pagdala sa korte lokal na satisfied dito
dahil dinala sa kanya si Mr. Duterte at siya daw as Secretary of Justice and Prosecutor ay bahagi na rin ng korte sa tingin ng ICC, dahil sa tingin ng ICC yung prosecutor ay bahagi ng korte. Do you buy that excuse, sir? Do you buy that argument that a DOJ secretary should also be considered as a prosecutor who's part of the judicial system? Nako. Yes, according to the structure of the ICC, their prosecutor is part of the court. So Mr. Remulla says that as far as the Rome Statute is concerned, he can be considered a judicial authority as prosecutor, because the prosecutor in the ICC is part of the court system. Sir, gaano po yung katotoo, yung ganong klaseng argument ni DOJ Secretary Remulla, considering na in the Philippine framework, the DOJ is clearly under the executive branch and not the judiciary? Yes, that is the problem, because unlike in Europe, where there are prosecutors part of the judiciary, in the Philippines, it's part of the executive, and therefore it might not fulfill the requirement under Article 59 of the Statute of Rome na dalhin ang akusado sa harap ng isang korte talaga. Hindi. Yun nga mga kababayan, ang problema dito kay Boying Remulla, yung Rome Statute, pagka convenient lang doon sa naratibo ng administrasyon, doon lang ginagamit. Kagaya dyan sa yung competent judicial authority magiging DOJ dahil doon sa na yon kinukonsider na competent judicial authority yung DOJ. Ngayon, pagdating naman sa saligang batas natin, hindi ho. Ang DOJ nasa ilalim ng control ng executive ng presidente. Kaya decisionan. Kahit hindi pa o dinidesisyonan, sa tingin natin mayroong problema talaga doon sa argumento nito. Sa prosecutor. Opo. So you still see this as a violation, sir? Na hindi dapat po i-count ng publiko o ng ICC o ng competent judicial authority in the Philippines ang isang DOJ secretary as a sort of competent judicial authority kung saan dapat iharap ang isang akusado ng ICC? Opo, yan po ay isa sa mga question na siguro madidecide ng Supreme Court whether or not na substantial. At sa tingin natin, yung ang magiging desisyon na yan, papabor sa isang panig. At alam ng isang panig na ngayon pa lang, hindi na magiging paborable sa kanila ang desisyon ng Korte Suprema. At sa tingin natin, yung isang panig, tinatrabaho na ngayong mga panahon na to, yaang magiging desisyon ng Korte Suprema kung magiging pabor o hindi magiging pabor sa kanila. Ang sigurado dito, tayo ho confident dito sa PH Update bilang taga-suporta nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte na makakakuha ng magandang desisyon ay yung mga naghain ng petisyon sa Korte Suprema kaugnay dyan sa ginawang pag-aresto dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Substantially complied ang Article 59 by the Secretary of Justice, and even if whether or not it should apply in the first place, since we are no longer parties to the Statute of Rome, and whether or not it should be based simply on our own law, which is Republic Act 9851, which authorizes the Philippine authorities to surrender a suspect to the ICC. Justice Azcuna, Secretary Remulla underscored that the arrest and the turnover of a former Philippine president to the ICC is the first of its kind here in the Philippines. How much leeway does the law allow or provide for mistakes during operations like these, which are considered as unprecedented? Well, there is, I think, debatable issue here, whether or not under our own laws, which authorizes the surrender of a suspect to ICC if it is already investigating him, whether or not that must be pursuant to a treaty
no more because of the last sentence of Section 17 of our Republic Act 9871, which says that the surrender or the extradition must be pursuant to a treaty. Yung bang treaty kailangan sa extradition lamang at hindi sa surrender, dahil yung surrender natin sa ICC hindi yun extradition yun. Yung extradition is surrender to another state, but surrender to a court is not extradition. So if the treaty is required only for extradition, that means it's not required for surrender to a court. Yun po ang issue na madi-decide ng Supreme Court siguro. Justice, with the absence of a clear treaty, ano po yung ibang batas na pwedeng sandalan ng DOJ at ng PNP sa pag-aresto nila sa dating Pangulo? In the absence of a treaty, ang aresto mag-justified on the ground that we have residual obligations even if we have withdrawn from the treaty. Ngunit yung pag-surrender, ayun mismo sa Statute of Rome, dapat dalhin muna sa local court. At yung prosecutor, hindi naman yun korte. It's part of the judicial system in the ICC, but not in the Philippines. Sir, what cases can be filed against those who may be found liable for irregularities in the arrest of former President Duterte? Nako, yan na nga ba? Yung pag-arrest natin, tingin ko legal dahil meron tayong obligasyon na mag-cooperate pa sa ICC. Ngunit ang pag-surrender sa ICC ay kailangan may base. Kung ibase natin sa Statute of Rome, hindi nasunod yung procedure sa Statute of Rome na kailangan dalhin sa isang korte. Kung ibase natin sa ating sariling batas, yung 9851 na yan, debatable din dahil nakalagay doon sa 9851, yung surrender must be pursuant to a treaty. So sir, ano po yung mga kasong maaaring kaharapin? Halimbawa nila Justice Secretary Remulla, ni CIDG Chief Yun yung lagi niyang pinipilit ditong si Justice Ascuna. Dapat mayroong treaty kung magsusurrender ka. Hindi yung sa korte, ha? Treaty ko kasi sa bansa-bansa yun, eh, di ba? O yung treaty pinirmahan na Rome Statute, nag-withdraw na tayo, so wala ng treaty. So, saan nila dinala itong si Tatay Digong? Ibinigay ho nila sa isang korte. Na kung saan hindi naman ho yun sakop nung laging sinasabi nitong si Boying Remulla na pwedeng mag-surrender, hindi extradite. Nagsinurrender itong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung mag-surrender, dapat merong treaty. Wala naman hong treaty. Tore, ano-ano po yung mga kasong maaaring isampa sa kanila if a court finds that that they indeed skirted around certain laws? Maraming possibility na isasampa sa kanila. But it depends on the Supreme Court because mayroon tayong tinatawag na doctrine of operative facts, in which case na if there is good faith in following a law, even if that law is later declared unconstitutional, the actions of the executive are considered valid and they cannot be blamed for following the law in good faith. Okay, sir, so far, nakikita niyo po ba na may good faith doon sa pagkaka-aresto ni kung sa paano inaresto si dating Pangulong Rodrigo Duterte? Inaresto yan pursuant to the ICC warrant. Sa palagay ko, tama yon dahil yung ICC warrant valid pa yon sa atin dahil sa residual obligation natin. Ngayon, ang questionable lang yung pag-surrender dahil hindi na pinilaan sa korte yung bago i-surrender. Kung kailangan ba yun o hindi, yun po ang isang issue na
masyado kasi nagpakakumpiyansa itong si Tatay Digong na hindi ako ipagkakaluno ng sarili kong nasyon, ng sarili kong mga kababayan. Na hindi yon hindi siguro ni siya panaginip, hindi ho naisip o hindi ho sumagi dito kay Tatay Digong na mangyayari ang nangyari sa kanya na yan. Kaya hindi napaghandaan. Na yung tipong hindi ako bibigay ng mga kalahi ko. Kahit ano pang mangyari, politika lang naman to. Hindi ako bibigay ng administrasyon na to. Masyado siyang nagpakakampante. Mga bangag na yung nasa administrasyon. Ika nga, yung hindi mo inaasahan, yun ang mangyayari pagka nakikipag-deal ka sa mga bangag. So, nakita nyo ho yun, di ba? Sumasabit na lang yung nasa video natin kanina. Sumasabit na lang ho yun mga kababayan, pero siya pang merong lakas ng loob na lumapit at manindak doon sa mga pasahero doon sa jeep na sinasakyan. Supreme Court natin. Justice, ano po ba yung mga metrics na ginagamit ng Supreme Court or any other courts in the Philippines for it to see good faith in the actions of arresting officials? The Supreme Court will have to interpret Section 17 of our Republic Act 9851. That is regarding surrender of a suspect to an international tribunal. Okay, para po dun sa benefit ng ating mga manonood, Section 17 of RA 9851 is about the jurisdiction. It says na ang isang state shall exercise jurisdictions over certain persons suspected of a crime. Dapat kung siya po ay isang Filipino citizen, kung ang akusado po ay nasa Pilipinas, at kung ang akusado po ay nag-commit ng crime against a certain against any Filipino citizen. Sir, doesn't this Republic Act directly contradict some provisions in the Rome Statute, because it says that the jurisdiction of former President Rodrigo Duterte should be with the Philippines and not with the ICC? No, the jurisdiction of the ICC is what is called complementary. It can happen only if the Philippines is unable or unwilling to prosecute. In the case of Mr. Duterte, it was found by the ICC that the Philippines has been unable or unwilling to prosecute him. That is why they are prosecuting him under their complementary jurisdiction. We have primary jurisdiction, but we failed to exercise it according to ICC. So they have come in under what they call complementary jurisdiction. Justice, bukod po doon sa failure ng arresting officers to present the former president before a competent court in the Philippines, may iba pa po ba kayong irregularities na nakikita doon sa arrest proceedings niya before he was flown to The Hague? The situation of Mr. Duterte is what is known as complementary jurisdiction ng ICC, in which case the ICC can arrest him. Sir, so far wala na po kayong nakikitang ibang irregularidad bukod po doon sa failure to present him before a competent court? Kasi yung mga senador po doon sa hearing kahapon, nire-raise nila, tinatanong nila kung bakit hindi pinayagan si Vice President Sara Duterte na makita yung kanyang tatay, bakit hindi pinayagan yung choice of doctors ng Pangulo para makapasok sa Villamor Air Base. Are these material questions as of the moment, or are these immaterial already? These are material questions in our local courts. Whether or not Mr. Duterte was accorded his rights under Philippine law and the Philippine Constitution. These are, before being handed over to the ICC, these are all pending in the Supreme Court today. Okay, so maaari pong Marami pa hong dapat ipaliwanag itong si Torre, ang tawag dito kay
dito kay Boying Remulla, Romel Marbil, dito kay John Vic Remulla, marami ho silang dapat ipaliwanag kaugnay sa lahat ng kaganapan na to. Yan, lahat ng nangyari na yan dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pero para sa mga susunod na panahon, hindi na ho maulit ika nga. Kasi ang mangyayari ho dito sa tingin